Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وثبتنا في هذا الدين وزدنا العلم يا أرحم الراحمين، العلم الذي ينفع بنا في الدنيا والآخرة ولغيرنا. Allahumma amin. Amin. Mga kapatid, sa pagpapatuloy natin sa aralin patungkol sa Aqida al-Wasatiyah, nakuha na natin yung mga nakaraan ang patungkol sa kung bakit nagkaroon at nagsilabasa ng mga iba't ibang uri ng mga firqa ng mga kamusliman. Ang firqa, ano ibig sabihin ng firqa sa Tagalog? Sekta. Ano pa ibig sabihin niya? Grupo. Di ba? Ano pa ibig sabihin niya? Samahan. Ano pa? Pangkat. Ngayon, nauso ngayon, fraternity. Yun na yun. Huwag mo nabanggitin kung anong fraternity side. Mamaya baka habangan tayo dyan sa labas. Ha? Ngayon mga kapatid sa Islam, ngayon dadako tayo sa usapin dito kasi ang maganda dito talaga sa kitab na ito, may mga pinili na mga salita sa Quran o salita ng Allah, mga ayat sa Quran at hadith ni Propeta Muhammad o mga dua na siyang binigyan niya ng linaw, ng tamang paglilinaw ang patungkol dito sa mga ito. Kaya bagat naman ang kitab na ito, una nakuha natin, sinabi natin ay dahil ang layunin ay doon ka sa sakto. Di ba? Doon ka sa sakto na tama na paninindigan, na paniniwala sa akida ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ka sumusobra, hindi ka nagbabago, hindi ka naglalagpas, hindi ka nagkukulang. Dahil doon ka lang sa tama. Pakatandaan mga kapatid, ang Muslim, ang Ahlu Sunnah wal Jamaa, ang siyang gusto niya na magtagumpay dito sa mundo, sa pakikitungo niya sa mga tao, sa pamilya, at lalo na sa larangan ng da'wa, kailangan doon siya sa sakto at gitna na hindi siya marahas. Bakit? Dahil ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadha ad-dina yusr. Faman shadda faqad ghalab. Katotohanan ng relihiyon na ito ay napakadali, napakagaan. At ang sino mang magsobra at magmalabis o mag-istrikto, mayroon pa bang word na Tagalog na mag-istrikto? Ayun, maganda. Sino yung maghigpit masyado na wala na doon sa tama na turo, ay katotohanan ay kasawi ang palad o pagsisisi sa kanya at hindi magtatagumpay. And wallahi, that's true. Kahit anong uri ng aspeto ng buhay, pag nag-istrikto ka masyado, ang resulta hindi maganda. It's either magre-rebuild yung ini-istrikto mo o hindi maniniwala sa'yo o balang araw, nakikita ka niya, opo, naniniwala, ganun. Pero yun pala sa bandang huli ay lilihi siya at aalis. Dahil mga kapatid, ang sa atin lang ay pagpapalaganap at pagtuturo at pagbabahagi. Ang gabay mula sa Allah. Dito tayo ngayon dadako sa Sharhu Muqaddimati Ibn Taymiyyah rahimahullah, Qaulul Muallif, Bismillahirrahmanirrahim. Ayan. So, ang kataga na salita
na laging namumutawi at binibitiwan ng bawat isang Muslim. Maski ikaw ay bata, unang tinuturo sa iyo ng magulang mo ay Bismillah o Bismillahirrahmanirrahim. Ano nga ba ang napapaloob dito sa Bismillahirrahmanirrahim? Ano nga ba ang mga benepisyo na papaloob dito? Ano nga ba ang sinabi dito ng mga pantas o hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At bakit ito ay napili ng muallif na ito ang kanyang unang pambungad dito sa kitab? Palagay nyo, bakit? I know, man. You're talking English. In the name of Allah. I am not asking about what is the meaning of Bismillahirrahmanirrahim in English. That is known to everybody. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. But my question is, what do you think? Why the writer of this book started from this introduction of Bismillahirrahmanirrahim? Very good. Dahil lahat ay nagsisimula sa lahat kapahintulutan ng Allah. Dahil mga kapatid, ang buhay ng Muslim, lahat ng gagawin niya ay dapat magsimula sa ngalan ng Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bakit? Ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, kullu syai'in amalin la yubda'u bihi biismillah fahuwa abtar. Mamakna hadith, ang ibang sa ibig sabihin ng hadith, anumang bagay, gawain, panimula na gagawin, kilos na gagawin ng isang Muslim na hindi siya magsabi ng sangalan ng Allah, ay ito ay walang saysay, walang baraka, at pwedeng magkasala ang isang tao. Bakit mga kapatid? Tignan nyo. Kung tutungayan natin ang Quran, lahat ito ay nagsisimula ng Bismillahirrahmanirrahim. Ilan chapter ang Quran? Ha? 100? Anong 144? 114. Tama? Ang mga pantas, sinabi nila, hunaka iddatul aqwal minal ulama. Ang patungkol dito sa Bismillahirrahmanirrahim. May mga nagsabi na ang kahalagaan nito, dahil lianna Bismillahirrahmanirrahim, hadha aw hadhihi min ayatil Qur'anil Karim li kulli suratin minha. Ito daw ay kasama sa lahat ng mga kabanata na surah sa Quran ang Bismillahirrahmanirrahim. Lahat ng surah, tignan ninyo, magsisimula ng Bismillahirrahmanirrahim, maliban na lamang sa anong surah na hindi walang Bismillahirrahmanirrahim? Suratul Taubah. Kaya, qawlu thani minal ulama na may nagsabi na hindi yan lahat kasama sa mga ayat sa Quran. Kasi, kung kasama lahat na ibtida, kasi ang qawlul awal, sabi nila, lahat ito ay simula ng mga salita sa Quran, which is correct. Lahat ng kabanata sa Quran magsisimula Bismillahirrahmanirrahim. Pero maliban lang sa Suratul Tawbah. Kaya ang sinabi ng pangalawang sabi ng mga pantas, sabi nila, hindi kasama. Hindi lahat. Kasi bakit ang Suratul Tawbah walang Bismillahirrahmanirrahim? Di ba? So, tama rin siya. May punto yung mga ibang mga pantas. Mayroon naman nagsabi na hindi. Kasi ang Bismillahirrahmanirrahim ay kasama siya sa una at kasama siya din sa gitna ng Quran. O di kaya kasama din yan sa mga ayat sa Quran. Dalil. Sabi nila sa Quran, matatagpuan natin sa Suratul Nahl, wa innahu min Sulaymanu Bismillahirrahmanirrahim. Na ito ay nagmula kay Sulaiman na sa ngalan ng Allah ang mahabagin at maawain na siya ay nagsulat kay Balqis. So saan nakita yung Bismillahirrahmanirrahim?
sa kagitna ng Suratul Nahl at hindi nakita sa pauna. Di ba? Ang iba naman ay nagsabi na ito man ay wala siya sa una o nandoon man siya sa gitna, ang pagbasa nito ay bilang isang sunna at kung ito ay makalimutan at hindi mabasa, importante hindi ka makakalabas sa Islam. At ang Qaulul Khamis, ang sinasabi nilang pinakamahalaga, pinakaimportante na dapat basahin ang Bismillahirrahmanirrahim sa lahat ng anumang gawain ng isang Muslim. Lianna bi aw ba al-harful bahuna fi ma'ani kathira indal ulama. Marami ang sinabi dito ng mga pantas. Anong ibig sabihin nito? Hunaka al-ba'u al-ibtidaiyya ay bima'na annaka abda'u, magsisimula ako. Ang sabi dito ng mga ibang mga pantas ay al-bada'u bil bismillah hiya sya'nun jami' al-muallif iqtidaan bi kitabillah. Doon ka magsisimula sa lahat ng gagawin mo sa pagbasa ng Quran. Na ang sinabi rin dito ay mahdufun. Arabuhu, sabi nila, ini-arab nila ito. Arabul basmala ma'anahu ay takallama fihi nasu kathiran jiddan. Wa fi muta'allaqatihi wa ahsana ma yaqulu fi dhalika anna muta'allaqun bi fi'l mahduf muta'akhar munasabatun lil maqam. Ano ibig sabihin nito? Parang nagsabi ka ng bismillah na mahduf kung ano yung iniisip mo nun na sa ngalan ng Allah na ang kanyang panimula o ang kanyang ibig sabihin ay magbabasa ako sa pangalan ng Allah. Iinom ako sa ngalan ng Allah. Aalis ako sa ngalan ng Allah. Ang ibig sabihin nun, lahat ng gagawin ng isang Muslim ay dapat lang siyang magsimula na magsabi ng Bismillahirrahmanirrahim para makuha mo ang habag, awa at baraka ng Allah at biyaya sa anumang gagawin mo. Dahil kung hindi, sabi ng mga pantas na nabanggit sa isang hadith, pag ang isang Muslim pumasok sa bahay niya na hindi nagsabi ng Bismillah, kasama niya si Satanas na pumapasok sa kanyang bahay. Dahil pag binasa mo ang Bismillah, narinig ni Satanas, ni Iblis, aalis siya sa'yo at hindi siya makikisama sa anuman ang gagawin mo. Uminom ka na walang Bismillah, kasama mo si Iblis, si Satanas. Kumain ka, nagiging busaw na ang laki ng tiyan ni Iblis dahil hindi ka nagsabi ng Bismillah. Sinong napapabusog mo? Si Satanas, si Iblis. Kaya wallahi napakahalaga ng pagsabi ng Bismillah. Ma'na ba, huna al-harful ba, sabi din ng mga pantas ay ito yung ibig sabihin niya na ay al-ba'ul isti'ana. Na humihiling ka bil baraka. Humihiling ka sa Allah na bigyan niya ng baraka, biyaya, ang anumang gagawin mo. Nag-isti'ana ka, humihiling ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya Bismillah, sa ngalan ng Allah. At dito sa Bismillahirrahmanirrahim, hunaka mawjud thalathatu asma'illahi subhanahu wa ta'ala, al-asma'uhu al-jamilaini, at nandito yung ar-Rahmanirrahim na min asma'il jamilain, at nandito yung asma'ul lafdul jalala ay bima'na al-ma'lu wal-ma'dud wa a'zamu ismillahi subhanahu wa ta'ala. Tatlo ang mga katangian at pangalan ng Allah na napapaloob dito. Tignan nyo, bakit hindi nagsimula ang Allah na Bismillahirrahmanirrahim? Bakit nagsimula ng Bismillah, lafdul jalala? Ha? Palagay nyo, ano? Dahil ang pangalan ng Allah ay yakhussu lahu faqat. At ito ang pinakadakila sa lahat ng kanyang mga pangalan. Ang lafdul jalala ng Allah. Nang ibig sabihin ng Allah ay al-ma'lu wal-ma'bud. Pinakataas-taasan, pinakasagrado, at siya ang pinupuri, niluluwalhati at sinasamba ng lahat. Kaya ang pagsabi mo ng Bismillahirrahmanirrahim, dito nagkakaroon ng may biyaya ang Allah doon sa anumang gagawin mo.
At pag hindi mo ginawa at pag hindi mo sinabi, nawawala doon ang baraka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ano ang gagawin mo. May maganda dito na sinabi ng Sha'rawi. Mga kapatid, sanayin ninyo ang pagsabi ng Bismillahirrahmanirrahim. Bakit? Bakit hindi ba tayo magsasabi ng Bismillahirrahmanirrahim? Lianna lillahi ma fis samawati wal ardi kulluhu lillah wa mulku lillah. Lahat ng anumang nandito sa mundong ito, ang mga bagay, ang mga engkanto, ang tao, ang hayop, ang mga jin, at ang mga anghel, ang lahat ng napapaloob dito ay lahat kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gagamitin mo sa buhay mo ang mga biyaya na ibinigay sa iyo ng Allah, hindi ka man lang magpapaalam o hindi ka lang magpupunyagi o magsasabi na ito ay sa ngalan ng Allah. Ito ay binigay niya, nagamit ito para sa akin at dapat ko lang siyang pasalamatan at purihin dito sa paggamit ko sa mga bagay na ito. Di ba bro? Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Kulluhu mulku lillah. Lahat ito ay kapangyarihan ng Allah dito sa mundo. Walillahi lahu mulku samawati wal ard. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya dito sa kamunduan nito, siya ang may kapangyarihan sa lahat. Tapos gagamitin mo ang isang bagay, hindi ka man lang magsasabi ng Bismillah. Napakawala kang utang na loob sa iyong Panginoon. Tinatamasa mo ang isang bagay. Subukan mo na ito. Gagamitin mo. May ballpen ako dito. Papahiraman kita bro. Walang problema yan. Kunin mo diretso sa akin na nandito pa ako. Sabihin mo, akin na ngayon yung na yan. Sulat ako. Makita di ay kita ba? Wallahi, maski ustad ako, sasabihin ko sa iyo, bro, wala kang mudo. Wala ka naman lang respeto. Ustad, pwede po pahiram. Ang pagsabi ng Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah, nagpapaalam ako sa iyo, pumupuri ako sa iyo, lumuwalhati ako sa iyo, bigyan mo ng biyaya ang anuman ng aking gagawin. Dahil lahat ito ay kapahintulutan at kapangyarihan mo. Bakit mo sasanayin ng Bismillahirrahmanirrahim? Para ikaw ay napapalapit sa Allah, maraming mga biyaya na ibibigay sa iyo, at nakakaunti lang ang nagagawa mong kasalanan. Bakit? Mayroon bang gagawa ng kasalanan na iinom siya ng sadiki o inom siya ng alcohol na anong iniinom nila? Kwan? Gin or ano yun? Beer? Tapos sasabi niya, beer, Bismillah. Mayroon bang nakita kayo na laseng na nagsabi na Bismillah? Wala. O di kaya yung shabu. Nakigari, shibuta, Bismillah. Audubillah. Maninilip ka, sasabi mo Bismillah. Meron ganun bro? Ha? Sige nga. La. Lihada yaliku liman lihaula'il muttaqin lilladhina indahu alaka ma'arabbihi fahada yub'iduka minal ma'asiyah. Ang taong laging nagsasabi ng Bismillahirrahmanirrahim, lagi siyang nakakoneksyon sa Allah, lagi siyang pinagpapala at nakakaunti lang ang anumang nagagawa niyang kasalanan. Dahil kung makakagawa ka ng kasalanan bro, wallahi, gagawin mo man yun, hindi ka magsasabi ng Bismillah. Kaya lagi mong nasasabi Bismillah, ito ang gagawin mo, at pagkatapos yun ay mangyayari. Hala bi Sheikhina, barakallahu fik ya Sheikh. Faddal, mawjud Muhammad Ridwan. Riyadi, faddal ma'ahu ya Sheikh, barakallahu fik. Hayakallah. Jazakallah khairan ya Doktor, kataballahu ajrak. Okay bro, so yun ang kahalagaan ng pagsabi ng Bismillah. Nakuha natin ang lafdul jalala na ang Allah. Pinili niya ito na pangalan niya. Na la yusamma li ghairi. Hindi kailangan maging kapangalan ng kahit sino man na nilikha niya dito sa sanlibutan, bagay man, hayop o tao o anuman, na mumukod tangi sa kanya lamang. Hindi katulad ng mga ibang mga pangalan ng Allah na pwedeng gamitin. Pwedeng pangalan niya na si Rakim, Rahim, pwedeng pangalan niya na si Alim, pero maliban sa Ar-Rahman. Kasi Ar-Rahman, isa ito sa sifat ng Allah na siya lang, na ang mahabagin. Bakit mga kapatid? Dahil ang Rahman,
na hindi kailanman ito pwedeng gamitin ng kahit sino maliban sa sasabihin mong Abdurrahman. Pero yung diretso na Ar-Rahman, hada khata, wa hada la yajuz, wa hada muharramun indal akthar minal ulama. Hinaram ito ng mga ulama. Kasi ang gumamit lang dito ay maliban kay Musallamatu al-Kadhab. Na siya yung sinabi niya na ako rin si Ar-Rahman ibnul Yamama. Si Musallamat ibn al-Kadhab, sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya rin ang nagsabi na ako rin ay propeta. Ikaw ay propeta ng mga Muslim. Lalaki yun, si Musallamat al-Kadhab. Ikaw, hindi ibig sabihin ng mga pangalan ng lalaki na mayroong ta'al marbuta ay pwede nang sawagin na pangalan ng babae yun o di kay babae yun. Kasi kung isipin mo si Hamza, Hamza to. O, di ba mayroong ta'al marbuta yun? Siya ibig sabihin, hindi nangahulugan na siya ay babae. Si Musaylama, sinabi niya na ako, ikaw Muhammad, ang propeta ng mga Muslim at ako ang propeta ng Islam. Kadhab, kabir kadhab. At siya lang ang nagpangalan din sa sarili na siya daw si Ar-Rahman. La'anahullah alayh. Ngayon, dito sa pangalan ng Allah na pinauna niya mga kapatid, at kung titinghayan natin ng Quran, nandyan yung pangaran niya na Al-Jabbar. Dahil ang ibig sabihin ng Allah ay ang nandyan yung rububiyati. Rububiyatillahi subhanahu wa ta'ala annahu jabbar. Annahu al-qawi. Annahu al-mudabbir. Sa ngalan ng aking Panginoon, sa ngalan ng Allah na makapangyarihan, na malakas, na siya ang namumukutangin ng sandigan ng lahat, Diyos ng lahat at tagapaglikha ng lahat ng anumang mga bagay, isinunod niya rito, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wa ma ma'na Ar-Rahman? Ar-Rahman bi sigatil mubalaga al-fa'lan. Ang ibig sabihin ng fa'lan ay bi sigatil mubalaga bi kathratir Rahman. Na ibig sabihin ay fi'l siya na ang ibig sabihin nito ay sigatul mubalaga na sinasabing ala wazni fa'lan. Pag sinabi sa Arabic na ala wazni fa'lan, ibig sabihin noon ay bikathratir Rahman. Pinakamaraming pagpapala at awa na siya ang Allah. Sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan sinabi niya, annallaha subhanahu wa ta'ala lahu mi'ata rahmah wa tis'a wa tis'ina rahmah fi yawmil qiyamah wa ata faqat fi dunya wahidatu rahmah. Isa lang ang habag na porsyento na ibinigay ng Allah dito sa sanlibutan. Ang 99 na awa at habag na rahmah ay doon sa araw ng paghukom. Itong mga pinaghahati-atihan natin na awa, habag, pagmamaal sa bawat isa sa kapwa, isang persunte lang yan. Ano man ang nangyayari dito sa mundo, isa lang percentage ng habag ng Allah dito sa mundo. Sa hangin na ito na ating nalalanghap, sa araw at lahat ng mga ito, isang rahma lang ang tandaan ninyo. Kaya ang Rahman, hadal ism, biismillahi subhanahu wa ta'ala, ay bima'na rahmatul lil alamin. Ang habag ng Allah sa lahat ng kanyang nilikha dito sa sanlibutan. Kasama ang hayop, ang tao, ang engkanto, ang mga anghel, at kasama ang mga kafir, ang mga musyrik, ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Lahat ng nilikha ng Allah, pare-parehas tayo niyan dito sa mundo na binigyan tayo ng rahma na only 1%. Dahil kung wala ang percentage o wala ang rahma, habag at awa ng Allah dito sa mundong ito, ano na lang ang mangyayari dito sa mga suwail na araw-araw na patuloy na sila ay nagtatambal sa Allah at gumagawa ng mga kasalanan. Kaya, kung titignan nyo mga kapatid, anumang kasalanan na ginawa ng kahit sino sa atin, lahat man ng tao dito sa mundo ay hindi maniwala at maging suwail sa Allah, anong mawawala sa Allah? Wala. Sinong may kawalan? Ikaw. Tayo na lumabag sa kagustuhan ng ating tagapaglikha. So tandaan, ang Rahman na pinakamahabagin
ay iyan ay rahman niya dito sa mundo. Walakin ar-rahim hada khassa lil mu'minin. Wa kana bil mu'minina rahima. When? Fi yaumil qiyamah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pinaka mahabagin at maawain sa mga mananampalataya. Saan? Doon sa araw ng paghukom. Kasi yung habag na awan niya at rahman niya dito sa mundo, period lang dito sa mundo, sa lahat ng tao. Pag nagunaw na ang mundo at nangyari na ang araw ng paghuhukom, bibigyan ng mga gantimpal ang paraiso na makakapasok sa paraiso at ang impyerno ang makakapasok sa impyerno ng mga suwail at sinunod si Satanas, sinunod ang sarili at namatay sila na hindi sila napatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-iiyakan sila na sasabihin nila na, Ya Allah, kahabagan kami. Nandito yon kanina, binabasa ko yon. Na sila ay nagsasabi, Rabbana, akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Subhanallah. Saan ito? Sa Suratul Mu'minin. Sa araw ng paghukom, ang mga makasalanan na nakikita nila ang mga mu'min na mga mananampalataya sa Allah na binigyan ng habag dahil nandun yung rahim, saan? Sa mga mananampalataya lang. Subhanallah. Isipin mo yun, bro, kung ikaw yung talagang naniniwala sa Allah, kasama ka na meron kang special doon sa araw ng paghukom na ikaw lang ang may rahim. Kumbaga may mga pamilya ka, kaibigan ka na hindi mananampalataya, ikaw lang yung may susi. Ikaw lang yung may ID. Nasasabihin mo na merong habag sa akin ng Allah dahil mananampalataya ko. Ikaw kahit anong presidente ka man, kahit anumang kapangyarihan mo dito sa mundo, pero pagdating sa araw ng paghukom na hindi ka naniwala sa Allah, walang anumang percentage sa iyo ang habag ng iyong tagapaglikha. Kaya sasabihin nila, Rabbana, o aming Panginoon, akhrijna minha, palayain kami. Palabasin kami dito sa nagliliyab na apoy na dito sa impyerno na ito. Bakit? Fa'in udna. Dahil katotohanan, kung kami man ay makabalik muli sa mundo at gagawa uli ng kasalanan, tutuhanin namin na kami na talaga yung mga zalim. Kami na talaga yung mga makasalanan. Kami na talaga yung dapat mong parusahan. Pero sinunod dito sa ayan na ito, mga kapatid, wallahi bilang tao pa rin sila na maski sila ay makabalik sa mundo, gagawin pa rin nila ang pagiging suwail. Alam ng Allah, mga kapatid, la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Nilikha ka niya, Abdul Aziz, nilikha ka niya, Muhammad, alam niya kung ano ang kahahantungan mo dahil alam niya kung anong gagawin mo, alam niya kung totoo ka o hindi. Kaya dapat ngayon, kahit sino sa atin, maging totoo. Kung may natitirang pagdududa, kung may natitira dito na panlilinlang sa sarili mo na hindi ka makatotoo, plastic ka o ano ka man o traidor ka o magmumurtad ka o pamuasok ka sa Islam na hindi totoo o ikaw ay isang Maranao, Maguindanao na Muslim na hindi totoo rin dahil pakitang tao lang ang ginagawa mo, wallahi ngayon pa lang simulan mo na ang sarili mo at ang puso mo nujaddidan fusana biqulubina. Ang mga sahaba, pag nakikita-kita sila sa masjid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinasabi nila, hayya bina nu'minu sa'a. Halika kayo o mga kapatiran at maniwala tayo muli na patatagin natin at palakasin natin ang ating pananampalataya. Dahil ito ay minsan ay, anong nangyayari? Bumababa. Anong nangyayari? Umihina. Bakit? Nakita niya si Liter Kuan. La ilaha illallah, kayo nang bahala. Ibig sabihin, pero wallahi alam ng Allah. Alam niya kung anong kahantungan ng bawat isa sa atin. Anong aral dito? Inihiling natin na, Ya Allah, alam mo kung saan ako patungo. Alam mo kung ako ipapasok sa impyerno at paraiso. Alam mo na may mangyayari sa akin na masama. O aking Panginoon, Allahumma sarrif kalbi ala ta'atik wa ala dinik. Ya Allah, panatilihin ang aking puso, ang aking pananampalataya sa iyo na palagian, na hindi mabago. Kasi pwedeng may oras na mabago at ilang mga tao na nagbago dahil sa pera, dahil sa babae, dahil sa kapangyarihan.
Ilang mga kaibigan na nagbago dahil sa pera, dahil sa babae, dahil sa kapangyarihan. Meron? Meron kayong mga kaibigan na ganon? Ako rin meron. Meron lahat pala tayo may mga na-experience dyan. So mga kapatid, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tignan nyo dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang batid niya at alam niya at pagmamay-ari niya ang mga kalangitan at ang mga kalupaan. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Alam niya kung ano ang mga sekreto ninyo. Sinong may sekreto sa inyo? Itaas ang kamay ang walang sekreto. Ha? May sekreto ka na tinatago? Ah, Juarto? Kumusta na yung ngipin mo? Magaling na? Ay, hindi pa rin. Ang sekreto mo, na tinatago-tago mo, na hanggang ngayon nandyan pa rin, na ayaw malaman? Confidential. Sino nagsabi confidential? Ha? Correct. Lahat tayo may sekreto. Pero alam ng Allah. Mahiya ka sa sarili mo. Hoy, confidential. Mahiya ka sa sarili mo na alam ng Allah ang tinatago mo. Wallahi. Mahiya ako sa sarili ko, Jibril. Na mayroon pala akong tinatago na kunyari, oy, ustad. Yun pala na siya gitago. Bye. Lahat mayroon. Ya Allah, patawarin kami at bigyan ng habag. At ya Allah, nuridu an natuba ilayka qabla al-maut. Gusto namin, ya Allah, na kami ay magbalik loob sa iyo at patawarin kami bago dumating ang kamatayan. Wajahrakum. Ano mang pinapakita nyo, alam yan ng Allah. Ano mang tinatago nyo. فَإِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ مُتَعَلَّقٌ بِلَفْدِ الْجَلَالَ يَعْنِ وَهُوَ مَعْلُوهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dahil ang samawat na ito, ang mga kalangitan, siya ang Allah na pinupuri siya ng lahat ng anuman nandito sa kalangitan, sa mga kalupaan. Allahu Akbar. Mga kapatid, itong mga nakikita ng mga scientist, itong mga nakikita natin, only the first heaven. Second heaven, wala pang nakapunta ron. Wala pang nakakakita. Wala pang nakakadiskubre. Ang daming hindi pa madiskubre at hindi kayang idiskubre ng anumang teknolohiya meron. Tayo ngayon. Hindi nga nila makita ngayon si Ya'juj Ma'juj. Saan ngayon si Ya'juj wa Ma'juj? Nasaan sila ngayon? Ha? Oo. Nasaan lugar sila ngayon dito? Nakatago sila. Nabubuhay pa sila. Hindi nga nila nakita ngayon si Dajjal. Na lumabas na sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung si Dajjal, na Antichrist, na nabubuhay pa hanggang ngayon. At lalabas yan sa paglapit ng bago magunawang mundo. Hindi pa siya lumalabas, pero marami ng mga tao ngayon na Dajjalun. Marami ng mga tao na sobra pa kay Dajjal. Na akala mo nakasama mo, akala mo na totoo, nililinlang kanya hanggat ikaw ay makuha niya at mapunta doon sa kasalanan na kanyang itinuturo sa iyo. Ar-Rahman fahuwa dhu rahmatil wasi'ah lianna ala wazni fa'lan fi al-lughah al-arabiyyah tadullu ala si'ati imtila'ihi kama fi qawlihi subhanahu aw kama qala rajulun ghadbanu ay idha amtala ghadban. Tignan mo bro yung mga ala waznu fa'lan, kayo na nag-Arabic, di ba? Ala waznu fa'lan ay katulad Ar-Rahman, Ghadban, Kaslan. Yan, mga kasama yan. Yung Ghadban ay indahu syadidul ghadab. Nagalit siya sa sobrang pagkagalit. Kaslan, alawaz no fa'lan. Kaslan, yung tamad, pinakatamad. Kasama na rin yan. Wa ismul ar-Rahim, ismu Rahim yadullu alal fi'l li'annahu fi'l bima'na fa'il. Ito yung fi'l na siya yung doer, siya yung nagbibigay ng habag at awa. Tadulu alal fi'l.
Fajtama'a baina ar-rahimur rahim, inna rahmatallahi wasi'ah, wa innaha wasilatun ilal khalq. Subhanallah. Dahil itong rahma ng Allah, ito ay namumukubtangi sa lahat ng kanyang mga nilikha dito sa sanlibutan na ito. Na sila lahat ay meron, wasi'ah. Wa hadha huwa ma awwamahu ilayhi ba'duhum biqawli ar-Rahman, rahmatun amma. Rahmatun amma ng Allah subhanahu wa ta'ala, war-rahimu rahmatun khassa bil mu'minin. Khassa bil mu'minin, lama kanat rahmatullahi lil kafirin, rahmatun khassa fid dunya faqat. Allahu Akbar. Ang mga kafir, ang mga suwail, ang habag ng Allah sa kanila ay dito lang sa mundo. Akala nyo walang habag ang Allah sa mga kafir na mga suwail? Meron, bro. Kasi kung wala siyang habag sa kanila, baka dito palang pinaparusahan na sila. Na sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan o gumagawa ng anumang uri ng mga kasalanan. Pero ano ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya? Sabaqat rahmati bi ghadabi. Ano ibig sabihin nun? Nangibabaw ang aking habag at awa kaysa sa aking pagkapuot. Allahu Akbar. Kaya napakaganda rin ang hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, law kanatid dunya tadullu ala ba'udatil ala janahatil ba'uda ma saqa minha kafiran minha. Di ba? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang dunya na ito ay mahalaga sa Allah, hindi ito magiging, wala ito sa timbangan niya ng katulad ng isang pakpak ng langaw. Kasi kung magiging katulad lang ito ng ng langaw, hindi papahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga suwail, ang mga nagkakafir, ang mga gumagawa ng kasalanan, na painumin sila ng tubig dito sa mundong ito. Dahil ang tubig na ito ay habag ito ng Allah. Pero tignan niyo mga kapatid, anong araw at gabi na tayo ay nagkakasala, nandyan pa rin ang Allah na tayo pinapatawad. Wallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Isipin mo yun, bro. Lahat ng gagawin mo, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Ay, ibig sabihin, magdadrive ako, Bismillahirrahmanirrahim. Ibig sabihin, Ya Allah, itong kotse na ito, itong binigay mo na ito, wala man itong power. Ang power niya ay sa sayo. At umihiling ako na bigyan mo ako ng taufik at talagaan mo ako rito. Meron ding isang hadith, di ko alam kung ito ay daif o sahih, na ang sining basahin niya ang Bismillahirrahmanirrahim sa isang gabi ng mga, doon ako nagkaroon ng shock Nagkaroon ako ng shock na 70 times o 100 times ay siya ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mi'a, rahma at habag at hanggang sa kinabukasan. Pero ang hadith na nabanggit ay yung sa Ayatul Kursi, di ba? Ganun pa man mga kapatid, ganito kahalaga ang sinasabi ng Bismillahirrahmanirrahim sa kahalagaan nito ng buhay ng isang Muslim na kahit anuman ang kanyang gawin sa kanyang pamumuhay, huwag na huwag mong kalimutan na magsabi ng Bismillah. Matutulog ka. Isipin mo bro, pag ikaw daw ay nagtulog, pumasok ka sa sa CR. Anong babasahin sa CR pag pumasok ka? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Pag lumabas ka ng bahay, anong sasabihin mo? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Allahu Akbar. Ahawakan mo ang bagay, ito, subhanallah, Bismillah. Di ba? Ang sarap. Kasi ang kapangyarihan nasa Allah. Sa Kanya ito. So parang kumbaga ikaw ang ginagawa mo ay humihiling ka sa Kanya ng kapatawaran o habag o taufik na bigyan Kanya ng taufik doon sa ginagawa mo. Dahil na sa Kanyang kapahintulutan at kapangyarihan. Dahil kung wala yun, na ibigay niya sa'yo, ikaw ay kasama sa mga abtar. Anong abtar sa Arabic? Mama na abtar. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Ma ma'na al-abtar? Ano ibig sabihin ng abtar?
Muhammad, Hamid. Anong avatar? Shahada. Avatar? La hawla wala quwwata illa billah. Ay avatar annahu kata Allahu rahmatun alayhi. Pinutol ng Allah ang habag at awan niya doon. Avatar, tunay na lugi. Tunay na kalugian. Wala na sa kanila ang habag at awa at wala na silang saysay. Yun ang walang saysay. Nawalaan na sila ng biyaya. Kasi ang inaatay na kalkauthar, ayan yung sinabi nila na nasiyahan ang mga Quraysh na mga mapagtambal sa Allah. Na sinabi nila, nagdagsisidiriwang sila. Bakit? Si Muhammad ay abtar. Si Muhammad na propeta daw siya ay abtar. Bakit? Kasi namatay ang anak niya na si Ibrahim. At si Abdullah. Wala na siyang anak na lalaki. Puros babae na lang. Sino magbibigay ng apelido niya? Wala na yan. Patay na yan. So siya ang tunay na lugi. Binaliktad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shani'aka kahwal abtar. Ya Muhammad, kung sino man ang nagpapalinlang sa'yo, sino man ang sumisira sa'yo, sino man yung nagsasabi sila na ikaw ay abtar, sila ang tunay na abtar. Dahil ikaw ang pangalan mo, Muhammad, ay mananatili hanggang sa magunawang mundo. Hindi pwede mag-Muslim ang isang bagong Kristiyano na mag-Muslim hanggat hindi siya makapagsabi ng Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Walang adhan kung hindi mo masabi na Muhammad Rasulullah. Walang sala na doon ka sa magtatashahud na hindi mo masasabi na Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. At mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagsabi ang sino mang magsala sa kanyang propeta na magsabi na tumiling sa Allah na ya Allah bigyan ng habag at kapayapaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mismo ang Allah at ang kanyang mga anghel sa taong nagsabi doon ay bibigyan siya ng habag at awa, kapatawaran sa taong nagsabi noon. Ganun kahalaga at ganun kamahal ng ating tagapaglikha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil siya ang tunay na nandoon ang pinakadakilang, pinakatunay na mabuting pag-uugali. Ngayon mga kapatid, nakuha natin itong patungkol sa Bismillahirrahmanirrahim. Mayroon ba kayong katanungan? Bismillah. Bismillah. Yun. Sanayin mo talaga, bro. Wallahi, sa totoo lang. Hindi ko to sinasabi na dahil ako ito. Pero ang ganda, lahat ng gawin mo, Bismillah. Nung mga bata kami, adaw, da ka makambismillah, kumakain ka na. Pupunta kami dun sa lola namin, Lola, nakalimutan ko mag-bismillah. Na, sabihin mo uli, Bismillahirrahmanirrahim. Yun pala, yun pala ang sasabihin, Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ang hadith ni Propeta, pag nakalimutan mo na magsabi ng Bismillah, pag kumakain ka, sabihin mo, Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Sa ngalan ng Allah, ang pinakauna at siyang pinakahuli. At wala pang pinakahuli sa kanya. At wala pang pinakauna sa kanya. Dahil walay mga kapatid, ang Bismillah ay ibig sabihin na poproteksyonan ka ng Allah at nabibigyan ka niya ng habag at awa sa lahat. Kaya tignan ninyo ang mga syaitan, tignan nyo ang mga jin, tignan nyo ang mga tao na hindi namumutawi sa kanilang bibig ang Bismillah, sila yung laging nakakagawa ng kasalanan. At sila yung pagsisisi lagi sa kanilang mga anumang pinagdadaanan nila. Dahil ang sifat ng isang Muslim, bro, wallahi, Bismillahirrahmanirrahim. Nakalimutan ko tuloy yung katulad niya ng isang pagsabi ng Alhamdulillah, bro, di ba? Ang isang Muslim, lahat ng mangyari sa kanya, pwede ba magsabi ng Alhamdulillah o hindi? Hindi? Ha? Alhamdulillah, di ba? Nagkasala ka, sabi mo Alhamdulillah? Yan ang tanong ko. Kasi sabi mo lahat pwede. Oh, ginawa mo, pumatay ka. Bakit mo yan pinatay? Alhamdulillah. Bakit ka nangalunya? Sinabi ng ano, putol ka ng ulo ngayon. Alhamdulillah. So ano? Pwede ba magsabi? Oh, hindi pala. Ha? Ha? Very good. Sa mga hindi kaaya-ayang gawain, huwag mo sabihin ng Alhamdulillah.
Ganon din sa mga hindi kaaya-ayang gawain. Huwag mo sabihin na Bismillah. hindi yun pwede, Said. Ha? Hindi yun pwede sabihin. Pipiliin mo. Pero sa paraiso, of course, ang sa atin ay Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Walang pinakahuli na panalangin ng mga taong sa paraiso maliban na sila ay magsasabi ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang isang Muslim, ang sa totoo lang, yung sa kasalanan na nagawa mo na sasabihin mong Alhamdulillah, ang dapat sabihin doon, Astaghfirullah. Pero minsan, yung kasalanan na nagawa mo, kung magsisi ka, yun pala minsan ang magbibigay sa iyo ng gabay at katuruan para magbalik loob sa Allah at lalong mapalakas ang iyong pananampalataya. Ganun yun. So, kung bakit kailangan lagi magsabi ng Alhamdulillah, mga kapatid, dahil hindi mo alam na may mga nangyayari sa buhay natin na akala mo hindi mabuti, pero yun pala ang makakabuti sa iyo. Na akala mo ay hindi. Di ba? Ang sifat ng isang mu'min ay lagi magsabi ng Alhamdulillah. Anong dalil? Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min. Innamrahu kullahu khair. Wa in asabahu syarra syakar. Fakana khairan lahu. Wa in asabahu darra sabar. Fakana khairan lahu. Wala tajidu hada illa lil mu'min. Nakakamangha ang isang mananampalataya. Ika, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil lahat ng anumang nangyayari sa kanyang buhay, Alhamdulillah, pag may mga dumating ng mga hinagpis at pagsubok at hirap sa kanyang buhay, nagtitimpis siya sa Allah. At sa pagtitimping yun, wallahi mga patid, maski sabihin niyang nahihirapan siya magsabi ng Bismillah, sa loob-loobin ng kanyang puso, Alhamdulillah, ya Allah, ito ang mabuti sa akin. Mundo lang ito, pagsubok lang ito, panandalian lang ito. Ya Allah, gantimpalaan mo ako rito ng paraiso mo. Ya Allah, ang hangad ko ang paraiso mo. Ang mga taong matimpi, ang mga hirap na kanila ay sa araw ng paghukom ay ang iyong paraiso. At pag nakatanggap naman sila ng mga biyaya, nagpapasalamat sila sa Allah. Na ang pagpapasalamat sa Allah ay ang paggawa ng mga kanyang mga ipinag-uutos at ang pagsabi ng dila ng Alhamdulillah at lahat ng kanyang mga pag-uutos at susundin at ang kanyang mga bawal ay iwasan. Natandaan ko tuloy nung kami ay nandoon pa sa Madina na isang sheikh na kinuwento siya sa amin na may isang hari na mayroon siyang alipin na laging nakasubaybay sa kanya. Tapos yung alipin na yon ay Masya Allah, tinuruan niya ang hari nang maging matakutin sa Allah at ang kanyang dila ay laging namumutawi ng Alhamdulillah. Minsan kasi, inutusan niya itong kanyang alipin. Sabi niya, aking alipin, ito yung mga prutas. Bigyan mo ko ng kutsilyo. Binigyan siya ng kutsilyo na pinaka matalas. Tapos, nung hinihiyuan niya yung prutas na kinakain niya, hindi niya napansin na nagkaroon ng nahiwa niya ang isa sa mga kanyang daliri. O basta laki ang nasugatan sa kanya. Iyak siya ng iyak. Parang nagalit siya ng nagalit. Nakita ng kanyang alipin. Oh, sabi niya, mahal na hari, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kul alhamdulillah. Sabi ng hari na ito, buang ni siya. Oh, nakita mo na saktan ako dito, sasabihin mo Alhamdulillah. Sabi niya, Alhamdulillah, hindi mo alam yan ang mabuti sa'yo. Anong mabuti dito? Nasaktan ako rito. Pinarusahan niya, pinagamot niya yung kanyang daliri. Sabi niya dun sa kanyang alipin, ikalabuso ito. Sira ulo itong aking alipin. Wala siyang masabi kundi lahat daw, Alhamdulillah. Maski itong nangyari sa akin, Alhamdulillah. Mga ilang araw, lumabas ang hari, kasama ang iba sa kanyang mga kawal, o kakaunti lamang sila. Sa kapanahunan ng jahiliya, di kalayuan sa kanyang palasyo, nakita niya ang mga taong mga mangmang na mga jahiliya na mayroon silang mga dalang mga sandata at naghahanap sila ng tao na kanilang papatay na ito ay gagawin nilang sasambahin nila. O ginagawa nilang Diyos. Wala siyang kapangyarihan. Wala siyang magawa. Nung nakita na nila at kukunin na nila itong hari na ito, sabi ng isa sa kanila, Oops! Isada!
Sandali. Dapat perfecto ang kukunin natin na tao. Nagsulti, nga naman di ay. Anong nandyan? Tignan mo yung isa sa kanyang mga daliri. Hindi perfecto yan. Palayain yan. Wala yan dito. Hindi niyan natin kailangan. Allahu Akbar, nagsabi yung Ari, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sabi niya, totoo pala. Na-realize niya, tama yung aking alipin. Pagdating doon sa kanyang palasyo, sabi niya, nasaan ang alipin? Papuntahin dito. Ikinuwenta niya yung nangyari. Sabi niya, Alhamdulillah, totoo pala ang sinasabi mo na dapat magsabi ng Alhamdulillah sa lahat ng anumang nangyayari. Sabi niya, yan ang totoo. Sabi ng hari, bakit ikaw? Anong ginagawa mo? Ikinalabuso mo ako, nagsabi rin ako ng Alhamdulillah. Bakit ka nag-Alhamdulillah? Kasi hindi mo ba alam, kung ako ay kasama mo, na lagi ako nagiging kasama mo, ako ang kukunin nila. Matalino ang isang alipin kaysa sa isang hari. Wallahi mga kapatid, sa totoo lang, ang Alhamdulillah na ito walang kabayaran. Napakalaking gantimpala na iligtas siya. Hanggang sa muli mga kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.